Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kontrobersiya ang sumabog sa mundo ng politika ngayong araw. Matapos lumabas ang isang nakakagulat na pahayag mula kay Sandro Marcos, anak ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa kanya, may mga aligasyon ng panunuwal at garapal na taktika na kinakasangkutan umano ng kanyang mga magulang at iba pang matataas na opisyal sa gobyerno. Ang balitang ito ay agad naging sentro ng usapan sa social media at sa mga pribadong sektor ng bansa. Ayon kay Sandro Marcos, sa isang interview, ipinahayag niya na hindi siya natatakot ibulgar ang mga hindi tamang gawain na ginagawa ng ilang mga miyembro ng kanyang pamilya. Tinutukoy ni Sandro ang mga insidente ng alleged na panunuhol at pagmumungkahi ng hindi makatarungang mga deals sa mga negosyante at ilang malalaking tao sa politika. Tinututulan niya ang mga ganitong sistema at tiniyak na hindi siya papayag na maging bahagi ng mga katulian sa gobyerno. Bagkus ay nakatuon siya sa paglilingkod ng tapat at may malasakit sa taong bayan. Isang malaking tanong naman ang lumitaw sa kabila ng pahayag ni Sandro. Bakit ngayon lang ito lumabas at bakit hindi ito sinabi noong una? Ang mga tanong na ito ay nagsimula ng magbabad sa social media platforms at sa mga eksperto sa politika. Para sa ilan, maaaring may koneksyon ito sa mga patuloy na isyu ng administrasyon ng kanyang ama, si President Kuting Norte Jr. Nais na rin ng ilang kritiko ng masusing imbestigasyon ng mga aligasyon at patukoy kung may mga ebidensya na magpapatibay sa mga pahayag ni Sandro. Samantala, ang unang reaksyon ng Malacanang ay nagpatuloy sa pagiging tahimik hinggil sa mga pahayag na ito. Tinututukan pa rin nila ang mga plano ng administrasyon tulad ng mga proyektong pang-ekonomiya at mga hakbang sa pamamahala ng pandemya. Subalit, patuloy na dumadaloy ang mga opinyon ng publiko sa isyung ito. Marami ang nagsasabi na ito ay isang hakbang na magsisilbing pagsubok para sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon at sa mga mamamayan na naghahangad ng mga konkretong aksyon upang mapatigil ang katiwalian. At sa huli, isang tanong na hindi pa rin nasasagot. Ano ang magiging epekto ng mga pagbubulgar na ito sa politika ng bansa? Sa ngayon, patuloy ang paghihintay ng mga mamamayan kung anong aksyon ang isasagawa ng pamahalaan at kung makakamit nga ba ang mga pangako ni Sandro na mapanatili ang transparency at honesty sa gobyerno. Tunghayan natin ang mga susunod na kaganapan sa kasong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ay lahat naman yan politically motivated ng bangag na administrasyon sa kagustuhan nilang mabura nila ang mga Duterte at mga alindog natin sa larangan ng political spectrum. Ika nga, kasama na yung mga palanggakong 37 vloggers na nakikipaglaban dahil dito sa mga bugo na katulad ni Sandrong Adictus Benedictus. Kumusta naman, Sandro, yung BFF mo na tinawagan ka mula sa airport ng Singapore dahil nahuling nagdudurog or nahuling may may mga ano tawag dyan, pulburon na mga residue. Kaya manahimik kang chutang Genemis ka na sakang alimano. Alimango ka pala, hindi alimango, alamano, di ba mga ganun drama niya? Isa kang alimango, crab mentality. Katulad ng nanay mong nget pa. Katulad ng nanay mong butod, kidnapper, walang hiya, lahat na. Kaya ang mga katapat nyo ay si Satanas. Doon kayo nababagay na mga walang hiya kayo. Ngayon, habang tayo ay nakikipaglaban, dapat huwag natin kalimutang mag-cheers para sa bayan dahil papasanbat, sabi nga ni Inday Sara, ay magtatagumpay ang taong bayan. Darating ang panahon, magtatagumpay ang taong bayan dahil nga itong laban natin ever since na bumalik muli ang mga bangag ay talagang malupit ang idinulot na kahirapan sa inyo. So ito, recently nagdadadakdak na naman ito si Charis. Okay? Nandito ba si Cathy Binag? Okay, ayun, naka-witness yan, no? I mean, alam niya yan, yung mga naka-witness na yung tatay ni Sandro ay Adictus Benedictus. Kaya kung merong high crime, merong pang-aapi sa bayan, panglulustay, pagnanakaw, dapat nga ang mga Marcos ay matagal nang nailibing, hindi lang 7 feet below the ground. 6.352 trillion below the ground.
Okay? Ganun kalalim nang hindi na sila mapamarisang muli. No, sabi ni Sandro, na-interview siya, si Sandro, si Sandra, si Charis. So, shout out kay Miss, kay Miss Palangga. Ang dami ko kasing mga miss. Huwag natin, baka ma-interpret yung ating alam mo yan, yung kausap ko ngayon. So, sabi ni Sandro Bangag, nung tinanong siya nga ng interviewer, yung regarding the impeachment, ang sabi niya na bakit siya yung, siya yung nanguna doon sa signatories, di ba? Yung mga pumirma na para i-impeach o na-impeach nga nila si Inday Sara sa Congress. Ang sabi ni Sandro Bangag, of course, I'll be the first one to sign. Kung sasabihin ba ng tao na gusto niyang hukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin ba niya na gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang? At bakit naman magugulat ang tao na pipirma ko dyan? Unang-una, ikaw, Sandro, hindi ka naman Pilipino. Diba? Pag nagsalta ka nga ng Tagalog, parang ikinahiya mo pa, napipilitan ka. Diba? Ang sabi ng nanay mo, very royal ka. Okay. Very royal, no, very royal, nanay ba yun? Basta may nagsabi, very royal, very British. Oo, tama naman. Very royal na isang alipin. Mukha kang alipin sa gigilid. Alam mo yung tsura ni Sandro, parang yung taga-dila ng grease trap. Alam mo yon? Tanginang ito, anong royal ninyo? Ang nanay mo sindikato. Sindikato ka ng royal. Visit ka. Yan, pag nakita ka sa London, yung mga tinatarget ko talaga sa yung mga sindikato, yan ang mga tinatarget ko. Hayop na to. Hindi o-obey yung mga sindikato na yan sa akin. Anyway, unang-una, magpasalamat ka kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, mga walang hiya kayo, noong pinalibing ang lolo mo. Okay? Ngayon, ang sinasabi mo dito, kayong lahat ng mga ulupong na kay isa sa mga grounds for na in-impeach si Inday Sara dahil sinabi ni Inday Sara na ipagugurgor yung tatlong, dapat nga kasali ka doon, dapat nga lahat kayo pero nakalimutan mo na hindi naman sinabi ni Inday Sara, actually hindi mo nakalimutan, bangag lang talaga kayong pamilya, na kapag nagurgor nyo, kapag ginurgor si Inday, it's the same thing nga kahapon, kinumpare natin ang sinabi ni President Trump sa Amerika na kapag siya ay ginurgur, ng mga mga kalaban ng bayan ay gugurgur, may inatasan na din siyang gugurgur. Yan ang gamitin nating words. Hindi naman sinabi ni Inday Sara, mabalik ako kay Inday Sara, na okay, sabi niya na nag-utos siya na okay, gurgurin niyo yung mga jutang dinamis na yan. So merong kapag dadadadan. Ang ganda ng gising ko lang ngayon, mga palangga. So we all know na hindi naman to matutuloy, hindi sila magwawagi na ma-remove nila si Inday. Dahil may lalabas na mga ebidensya, may mga lumabas na nga ng mga ebidensya na nagkabayaran talaga dyan sa Congress, yung mga ulupong na yan. Okay? Then also may mga nag-send pa sa atin ng mga list ng mga natanggap ng mga jutang ginimis na ito, ng mga pumirma like through AKAP, Ayuda, AIX, na may discuss natin. So alam naman natin mga kababayan na ito ay talagang politically motivated. At ikaw, Sandro, okay, kahit kailan hindi kayo magwawagi sa inyong kademonyuhang ginagawa kay Inday Sara sa mga Duterte para sila ay tanggalin sa larangan ng politika. Dahil ang nanay mo, malapit nang pumantay ang paa. At ang tatay mo, pag sobrang ma-overdose din sa kadudurog, at ikaw, lahat kayo, mga yawa kayo, baka bumula na bibig nyo. Ngayon magpapalechon kami. Magpapakotsinilyo si yung friend ko. Anyway, mga palangga. So, nakakatuwa naman dahil si Inday Sara ay cool lang sa kabila ng pagigipit sa kanya. Sabi nga ni Inday Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng jowa kaysa sa impeachment. Alam mo kung bakit ganyan yan si Inday Sara? Na cool lang, na pinaubayan sa kanya mga lawyers. Huwag yung inahamon yan. Alam mo yan, bangag. Mamarinig ako ng kapitbahay. Kahinahan ko lang, baka makatok tayo. So, baka naman pag natuloy yung mga hearing na yan,
baka naman ilagay ni Inday sa billboard yung mga videong ebidensya niya. Hindi yun malayo mangyari. Akala nyo, nasa inyo ang huling halakhak? Ha? Baka gusto nyong magbayad pa ang lahat ng mga supporters ng bayan sa New York o sa Paris or sa Dubai or sa Tokyo o sa Morocco, di ba? Mag-hire pa kami ng mga billboards para yun na ilagay lang doon yung mga pagsisinghot ni Bangag. No, hindi. Alam nyo na yan. Yung iba pang mga videos na panangga ni Inday Sara. Kaya cool lang yan eh. Huwag nyo inahamon yan. But ganun pa man, thank you kay Spokes Harry Roque na isa pa sa tinutuligsa ng mga bangag. Palibhasa, napakagaling na abogado. Shout out sa iyo, Spokes Harry, sa pagtulong sa aming mga vloggers, na in terms of legal battle. Thank you. So sabi nga ni Spokes Harry Roque na malabo, baka mabokya yung mga plano nilang i-remove si Inday from office. Kasi nga, 'di ba, nag-adjourn na yung Congress at hindi hindi tinanggap yung kanilang articles of impeachment. Kumbaga, ataantayin pa nila ang June 2. So, then magkakaroon ng panibagong kasi now is 19th Congress. The next June 30, I think 20th Congress na. So, ipinapaliwanag ni Spokes Harry Roque na kapag hindi yan, okay, which is hindi yan na talakay, 'di ba, sa plenaryo, mabobokya sila. Sa kadahilan ng panagkaroon ng after election, then magbabago ang from 19th 20th Congress. So yung composition ng mga senators and congressistang mga kawatan iba na, or yung iba re-electionist, yung iba bago, So, mababaliwala na yan dahil nga paliwanag ng ating magagaling na abogado like Attorney Glencio, Attorney Vic, Attorney Harry, ayan, tandaan yung mga pangalan na yan, na hindi pwede mag-file ng impeachment sa isang impeachable officer ng 2 beses sa isang taon. So, which is good news naman. At may mga galing tayong mga abogado nag-explica dyan at kailangan pang ang busisiin yung mga pumirma na mga yung mga pumirmang mga kongresista na pumayag o na ma-impeach si Inday Sara sa Congress, which is dapat pala yan i-verify pa yung mga signatures. Kung sila ay nanumpa o talagang yan ba ay pinirmahan nila o baka dinoktor lang ni Lisa Tanas. O baka kasi yung stroke ng signature parang pare-pareho. May nag-comment dyan May nagsabi sa akin, may nag-text sa akin na bakit pare-parehong stroke ng pangarang signature. So hindi po yan malabo na nangyari diyan sa House of Representatives na pare-pareho ang pumirma. Pwede yun. Bakit? Kilala ang mga politiko sa Pilipinas na kayang gawin ang pagdodoktor. Kung kaya ni Lisa Tanas manghidnap at ni Marcos Jr., ni Teddy Boy Locsin Jr. ng ISAF ng gobyernong Bangag, manghidnap ng 2 bata sa Turkey, how much more ang pag-fix ng signature? Kung kaya ni Bangag, ni Liza Tanas na dorobohin ang Vice Cam report na blankuhin, how much more yung pag-forge ng signature? I mean, how easy na gawin ang pag-forge ng signature? Kung kaya ni Bangag Jr. na i-appoint si Michael Ma bilang Special Envoy to China na walang dokumento at sinasampal sa pagbumuka ninyong mga Pilipino, nating mga Pilipino lahat, na kahit walang official document, tapos nagfa-function at ginagamit ang resources ng gobyerno, how much more yung mga peke-peking dokumento na yan, mga balangga. Magaling si Lisa Tanas magpeke ng dokumento. Itanong mo yan kay Attorney Glencio. Kaya naman sobrang malala ang kababuyan ng gobyerno ni Bangag. Sobrang malala ang buhay ninyo, but still,
I think you're enjoying, no, the kahirapan. Nag-enjoy pa talaga sa kahirapan ng Pilipinas? Although, kasi hindi pa kayo kumikilos protesta o kumikilos nag-speak up. But good thing the PNPA is that Philippine National Police Academy at nagpakita ng suporta kay Inday Sara na sa kabila ng itong mga vindictive narcissism ni Lee Satanas na ginagawa kay Inday Sara ay patuloy na maraming sumusuporta kay Inday Sara. Kasi kitang-kita naman ninyo yan na kung sino talaga ang para sa bayan o kung sino lang ang para sa pera ng bayan at para sa pulburon. Alright? Okay. Case will be filed, sabi ni Susan. Can you comment yung mga update? Baka na-miss ko lang kasi naging busy-busyhan ako palangga, nag-emote ang alindog ko. Sabi ni Susan Martinez, case will be filed sa Supreme Court about the Vice-Cam insertions, Tammy Zaldi ko and another person. Yeah, I think na-scan ko yan. That's good kasi dapat hindi lang ang mga bangag na yan ang pwede mag-file ng case laban sa atin, vloggers, critics, you know. I think si Attorney Topacio ay pinailan ng case na rin ng complaint. Actually, si Dan Fernandez dyan sa Committee on Ethics sa kanyang House of Representatives. Nasabi nga ni Tio Moreno bago ka magmarunong, Dan Fernandez, alamin mo muna kung anong tamang pagbigkas sa P and F. Okay lang sana kasi ako, admitted na nagkakamali din ako sa pronunciation. I'm not perfect na lahat ng pronunciation alam mo. Pero yung simpleng P and F na pronunciation, mga kababayan, tinuturo yan. Kinder pa lang o maybe 18 months pa lang ang bata, tinuturo na yan. Pero to si Fernandez, mukha yung utak nalaglag sa kanal, di ba? Kaya pang kanal yung tong hubadero na ito. Ay, higop nga muna ng kape, punyeta. May post na dismiss impeachment. Okay, praise God, sabi ni Dong Gaya. Well, ako naniniwala talaga ako na nakikita ko na itong mga ginagawa kay Vice President Sara Duterte, unang-una, publicity stint ng mga hinayupak na ito para ang mga taong bayan at ang international ay pangit yung magiging tingin dito sa mga Duterte na ito. Pero ano nangyari ngayon? Okay? Ano ang nangyari ngayon na bago-bagong balita? Remember, si Pangulong Duterte noong 2018 ay nag-declare na kakalas tayo sa ICC dahil hindi siya naniniwala sa mga yan na kapag may problema tayo sa ating bayan ay ang makikialam itong mga bangag sa ICC. But today, mga darling, my Clementine, hi Chloe Pearl, good afternoon to you. Happy birthday to my dearest friend, Bel Leonario. Belby Marketing, kung naririnig mo ako, happy birthday to you. At si George Kuning, happy birthday to you na nanonood ngayon. Nako, talagang dalawang nagbe-birthday. Ayan, love na love ko yan mga yan. At syempre, happy listening to Noily Paul, okay, na nagmamaganda ngayon. All right, diba? So ngayon mga palangga, good thing na, I think that was yesterday, na ang ating Lolo Trump sa Amerika ay nagdeklara na nga, ay naglabas ng executive order dito sa pag-cancel ng mga privileges like visa or financial nila dito sa Amerika mga kababayan sa mga ICC officials. Dahil nga dito sa gusto nilang damputin o arestuhin ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Okay? Diyan ba ang tamang bigkas? But at least nababasa naman natin ng tama. Ang kanilang Minister of Defense na si Yoav Gallant. So anyway, dahil nga sa kinasuhan, yung mga crime dyan sa kasalukuyang, bang sa Gaza and Israel. So anyway,
Napakagandang balita yan, mga palangga. Dahil ang Lolo Trump at ang sabi ko sa iyo si Lolo Trump at saka si Pangulong Duterte, kambal yata itong mga to eh. Kambal, kasi yung mga polisiya pareho. O baka naman hindi natin alam si Pangulong Duterte isang, what do you call it? Advisor. No, not advisor. Consultant. You'll never know. Anyway, so sabi nga dito sa balita, Trump imposes sanctions on ICC, accusing it of targeting US and Israel. Not only US and Israel, and the Philippines. Diba? So ngayon, ang sabi ni Papa Lolo Trump, the US President has been critical of court since it issued war crimes arrest warrant of Netanyahu, who welcomes executive order targeting lawfare against Israel. Kasi nga, sabi dito, Donald Trump has signed an executive order that authorizes aggressive economic sanctions against the International Criminal Court, accusing the body of illegitimate and baseless actions targeting the US and Israel. Okay? And the Philippines. Dagdag ko lang yun, wala yun sa balita. But anyway, I'm glad dahil ang bagong presidente ng Amerika ay nakikita niya yung mga kaletsehan nitong ICC na to. Why, mga kapalangga? Tuloy muna natin. The order grants the US President broad powers to impose asset freezes. So yung mga assets nila, yung mga pera nila sa Jamaica ay naka-freeze na ngayon ng bonggang-bongga. Sana yung nakaw na yaman ng mga bangag, ma-freeze na rin kasi nakuha na nila yung pa konti-konti. Kaya tuloy. At ang sabi ni Lolo Trump, "Hi birthday girl, happy birthday to you." And travel bans against ICC. Travel bans against ICC and their family members if the US determines that they are involved in efforts to investigate or prosecute citizens of the US and certain allies. Okay. Ngayon, napakagandang balita yan. Kasi sa part ng Pilipinas, okay, tingnan lang natin dito. Not part. Sa side ng Pilipinas, ito yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte na gusto ng mga buwaka ng inang bangag na Presidenteng Marcos Jr. sa kabila ng hindi natin pagiging, oy, wag mo patayin hilaw at ako yung dumili mga aking alindog. Happy birthday, girl. Alright. Alright. I love you too, darling. Alright. So ngayon, mga kababayan, di ba? Dahil nga, yun din ang nakikipagsabuatan ang gobyerno ni Bangag. Oh my God, 2023 pa natin ibinalita yan sa inyo na pinapasok nila ang ICC officials sa Pilipinas. Babalikan ko lang. Sisend ko to kay Lolo Trump, ha? Mandali. Okay. Ito. Remember, nung binalita ko sa inyo, isisend ko to kay Lolo Trump. Okay? Ito ang sinabi sa atin ng ating puting ahas. Sinend sa akin yung passport. Oh, 'di ba? Galing ko talaga, no? Hindi ako magaling. Ang galing talaga nitong mga mga puting ahas. Oh, tingnan natin 'to. Merong translator. Okay? Na pinapasok ang bangag na presidente sa pakikipagsabuatan ni Tambaluslos at lahat ng mga kaalyado nila na mga tiwaling opisyal ng ICC para damputin si Inday Sara, si Bato, si Pangulo Duterte, si Bongo, Senator Bongo, lahat ng gusto nilang ipadampot or i-connect, di ba? O i-connect or tama ba? I-ask, hindi ko maisip yung right word. But anyway, para idamay dito sa war on D na ito na nung time ni Pangulong Duterte, yung EJK nila, ay dapat daw si Pangulong Duterte ay malitis doon sa The Hague. Sabi nga ni Pangulong Duterte dyan, excited na nga siya pumunta doon eh. Remember the Senate hearing, sinabi ng Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, gusto ko mang mamasyal, ma'am. Alam mo, nakakatuwa talaga ang ating Pangulong Duterte. Alam mo, namimiss natin si Pangulong Duterte, no? May nagsabi dyan kanina, PRRD, Vice President, and Inday Sara for President. Yan, pwede naman. So anyway, balikan ko ito mga chika boom boom. So noong October, sinento sa atin ang puting ahas. At isasend ko tong mga personalidad na to kay Lolo Trump na naman, okay? Etong si Bracken na ipinanganak sa Pilipinas ay pumasok noong October sa atin para serve as a function as a translator sa mga
tiwaling ICC official na nagngangalang si Rosato. Ayan. Pinakita ko na to sa inyo, di ba? Pakita natin yung kanilang passport, pero hindi lahat. Okay, ayan o. Pakita ko lang. Di ba? Hawak ko yung mga passport ng mga yan. Yan lang kasi natin pwede lagay yung information lahat. Okay? Pakita ba natin yung face lock ni ba? Yung ano lang, pintahan lang natin yung face lock niya. Ano mang citizenship nito? Okay, Rosato, British citizen. Okay? So, ito yung mga kinontrata ng Bangag administration na pinapasok dyan ni Bangag at i-hinaus nila or in-accommodate nila sa bonggang-bonggang hotel. Balikan lang uli natin ito, mga kababayan. Kaya ito talaga, yung nangyayari kay Inday Sara, nangyayari kay Inday sa Pangulo Duterte, ito ay pakikipagsabuatan ng Bangag na administrasyon ng mga VOV-ong bugo sa Congress o House of Representatives. Well, on sa part naman ng mga House of Representatives para sila magkamal ng pera dun sa pirma nila, yun nga, kapalit ng pera ng bayan. So, balikan lang natin ito, mga hitan. Okay? So, ito pa, ang isang tiwaling official. Ang surname niya is si Kala. Alright? Kala. Ito pa nga yung travel, personal details, travel type, AA, okay. Status A, last name, ganyan. Travel port, NAIA 1. Flight number, PR512. Okay, travel date, pumasok sa Pilipinas ng October 10 to 2024. Ayan, sabi ko sa inyo, malupit yung mga puting ahas, pati mga travel, nakuha na natin. Ang lupit, di ba? Ayan pati, alam nyo, in fairness din sa immigration sa Pilipinas, sa atin, may mga mapagmahal pa yan sa bayan, kaya may mga nakakarating sa atin. Sinento sa akin, pati passport nila, pati information. Yan po yung ICC na pumasok sa Pilipinas. Ayan, PR, pati, yan pinapakita ko lang sa'yo na legit yung pinagsasabi ko. I just cannot show yung passport nila kasi, bawal yun. Okay? Na buong passport papakita natin. Pati time ng arrival nila and everything. Okay? So, pumasok yan. Ito yung mga tiwali na ICC official. Okay, ang sabi pa nga sa atin, Ms. Maharlika, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. One of the investigators named, Mr. Rosato, is in our country right now. And kailan to ditinek sa akin? November 7 last year. Isa to sa mga in-expose natin. Anyway, sabi niya, one of the investigators named Mr. Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named